Amen. Purihin po ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Tayo naman po ay dadako sa Word of God na pangunahan po ng ating Deacon Eugene and Leroy. Ayan, purihin ang Panginoon. May mga bago ba tayo kasama? Ayun. Welcome po sa ating mga kasamang bago. Purihin ng Diyos at tunay ang kabutihan at katapatan ng ating Panginoon ay patuloy nating nararanasan. So, bago ako mag-start, tanong ko lang, sino mga na-baptize na dito? Halos lahat ba? So, meron ba? Meron? Meron pang hindi. Sige. So, pangalawang tanong. So, dahil tingin ko ay marami nag-email, marami na baptize, di ba? Sa tingin ninyo, doon sa last topic ko kasi ay yung new identity natin kay Lord, kay Jesus, sa ating Panginoon. Alam nyo na kung paano yung identity natin sa ating Panginoon. Ang tanong, ngayon, as of the moment, so, meron na bang tingin ninyo na bago sa inyo? Amen? Meron na ba? Talaga? so ngayon, kaya ko ganun ang tanong ko kasi, line of question ko, sorry, pero kailangan kasi natin makita yung hakbang natin. Umuusad ba tayo? Humakbang ba tayo ganon? Nag-level up ba tayo sa ating mga pagkakakilala? Yung ating sabi natin, ganito na ako ngayon, bago na ako. Tinanggap ko si Jesus as a Lord and Savior. Meron kaya? Yan ang ating ngayong titignan. Kumbaga, alam nyo kung ano yung tinawiran nyo nung nagpabaptize kayo. Ngayon, let's check ourselves. I-check natin ngayon. Self-checking tayo ngayon. Okay? Ay, Ma'am Tia, pasits ako ng aking PowerPoint. Ayan na ba yun? Ayan. So, purihin ng Panginoon. Thank you. Nakita niyo yung buwan na yun? Yung buwan na malaki, that symbolizes si Jesus. Yung illustration lang, patungo sa atin. Hawak-hawak na ba natin? Nasa kamay lang ba natin? O nasa loob na natin? Tingin ninyo. Nag-grabs ba natin? Parang talagang na-feel na ba natin na hawak-hawak natin, nasa buhay natin ang ating Panginoon? Amen ba? So ngayon, ang aking title ngayon, Identity in Action. Kaya sabi ko po kanina, sino na-baptize, ano ang nabago, humakbang ka na ba? Ito, bilang mga youth, bilang mga kabataan, paano natin hinahakbangan yung sinabi mong, I'm a new creation. Diba? Humakbang ba tayo doon? So, sabi nga dyan, sa Colossians, ngayon, diba? How faith shapes every choice and relationship. Sa ating verse ngayon, Colossians 3:9-10. You have taken off your old self, which is practices and have put on the new self, which is being renewed in the knowledge of the image of its Creator. Ibig sabihin yan, you have taken off your old self. Parang boses ko yun. So, ibig sabihin yan, tayo po, kung sandaling tinanggap natin ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas, dapat yan daw po, meron po tayong radical na pagbabago. May nabago ba sa atin? May binabago ba tayo? So ngayon ito yung kabataan, mga kapwa ko kabataan. So ngayon, hindi po ang tinutukoy po natin ditong pagbabago, hindi lang po sa panlabas na ayun natin, kundi doon sa pinakaugat ng ating pagkatao. Doon sa pinakamalalim na relasyon natin, maya-maya makikita natin. Ano yung mga relasyon na yan?
So kumbaga, yung ating old self na puno dati ng kasinungalingan, puno ng pride, puno ng kasalanan, di ba? Ay ating hinubad na. Kaya nga, identity in action. Uma-action na ba yung ating faith na yon? Di ba? Naisuot na ba natin yung bago natin na pagkatao? Di ba po? So, ang salitang identity po, ito ay dapat po, nung tinanggap natin, meron na, alam natin yung ating pagkakakilanlan bilang new creation, alam na natin, dapat, ito po ay, dito na tayo nabubuhay. Di ba po? Nabubuhay tayo dun sa bagong alam mo na tama para sa iyo, di ba? So, dapat po, araw-araw tayo binabago ng Panginoon. Amen? Nagpapabago ba tayo? Amen. Amen. Salamat sa inyong mga tugon. So, kaya nga dapat ang ating faith, dapat hindi lang po ito idealistic. Baka mamaya pumasok lang sa isip natin pero hindi natin sinasakatuparan. Kaya nga, identity in action. Paano natin i-action yung ating faith na yon? Amen? Tingnan po natin ngayon. Dapat i-reflect natin ngayon. Magmuni-muni tayo. Nasaan yung kalagayan ko? Nasaan na ako kaya ngayon? Yung faith ko, gumagalaw ba? Umuusad ba? Nagle-level up ba? Di ba po? So yung relasyon natin, ngayon, yan yung kasing sumasalamin. Bilang mga youth, mamaya makikita nyo po kung paano natin. Ako lubog na lubog din ako dito eh. Sa turo na ito eh. Uma-action ba yung faith ko? Di ba po? Katulad na ba ako ni Kristo? Nasaan ang level tayo? So, bago natin ngayon magpatuloy, di ba? Yung larawan natin ngayon, yung old self natin na alam ba dati, palamura ako, palasagot ako, hindi ako masunuri, ganito na. Pero sabi kaya nga tayo nandito para tayo mag-aral. Alam natin ngayon yung ating mga sarili. Self-checking po tayo. Kasi humakbang na tayo eh. Ito yung identity natin bilang kabataan na makikita sa mga eskwelahan, sa mga kabagtanakan po ninyo. Kahit saan man kayo mapunta, dapat masalamin yung identity natin. Ay, Christian yan, bakit yan? Ang bait niyan. Nasabihan na ba kayo? Sino nasabihan na nun? Uy, Christian yung batang yan. Sino? Sino nakaranas nun? Talaga? So, hindi naman yan, kumbaga, sabihin mong, kailangan kong marinig yan mula sa ibang tao. Kasi ang uma-action dyan, nakikita ka ng tao po, nagre-reflect po tayo ng image po ni Kristo bilang kabataan. Amen? Ngayon, ang kabataan daw po kasi nga, para makita nyo ang kabataan po kasi, tayo, mga anak ng Panginoon, we are God's carefully crafted. Ibig sabihin, para hindi tayo doon sa pagiging mahiyain natin, pagiging parang self-pity natin bilang kabataan, tayo, meron tayong pagmamalaki na tayo mga kabataan, kayo po, kayo mga kabataan, anak ako ng Panginoon, dapat proud po kayo doon. Maging proud tayo na anak tayo ng Panginoon. Alam nyo, ang banal at makapagal na Espiritu, pag gano'n ang buhang bibig natin, hindi nyo alam nag-move ang banal na Espiritu sa atin. Alam nyo po ba yun? Kailangan we declare na we are carefully crafted. Para hindi tayo naghihiya sa lipunan. Hindi tayo nasa sulok lang. Di ba? Anong pangalan mo? Rochelle? Di ba? O si Rochelle, kampi ka doon sa Team Noah doon sa sa Pangasinan. O. Ngayon, mahihayin ka pa ba, Rochelle? O, kapal mo. Alam nyo, hindi naman sa pagiging makapal ang mukha. Kumbaga, dahil nga tayo, image and crafted and carefully crafted in the Lord, dapat we are proud. Alam nyo yung confidence na yun na mabibuild sa inyo, iba po, tayong mga anak ng Panginoon. Amen? Pangalawa, kasi, obrang maestra tayo, disenyo tayo ng Panginoon. Huwag tayong mahihiya, Okay ba yun? So, we are also created in Christ. Di ba? Sabi nga, pagka masterpiece tayo, ito yung pinaka mahusay na gawa
sa atin ni Kristo. Tayo, yung pagmumukha natin. Di ba? Yung pagmumukha natin, di ba? Ay, sabihin natin na hindi naman tayo kagandahan or kagwapuhan kasi humble tayo, di ba? Kasi ano tayo, magpakumbaba tayo. Yun yung nakikita, hindi yung yabang nakikita sa atin. Amen? So kung nasasalamin natin na tayo ay mananampalataya at pinakamagandang gawa ng Diyos sa pamamagitan ko ni Jesus Christ. Di ba? We are, kumbaga, hindi po aksidente na tayo ay buhay na sa lupa ngayon. Di ba? So, hindi tayo basta nilikha lang. Nilikha po tayo na merong layunin. May purpose si Lord sa atin. So, sabi nga sa Ephesians 2:10, we are God's workmanship created in Christ Jesus to do good works. Ito pa ang susunod. To do good works. Tandaan nyo yan. Kahit nasa mag-field tayo naroon, nasa eskwelahan tayo, nasa mga tahanan, dapat yung purpose natin is to serve and actively reflect God's love in the world. So kahit saan, man tayo mamaroon. Alam niyo ba yun? Purpose tayo for good works. Hindi po kung ano-ano nakikita sa atin. Di ba? Hindi po siya negative things. Alam niyo ba yun? Gets niyo po ba yun? Hindi siya, ganun siya. Parang, hindi naman parang, meron siyang nabubuong negative thoughts. Dapat sa atin, bilang mananampalataya, bilang mga youth na natututo, lumalago, di ba po? Kailangan natin makita yung God's love in the world. Ma-reflect po natin yun. So, ngayon, marami po kasing kabataan na nabububog po sa social media, sa mga success, or iniintindi yung opinion ng iba. Yun yung mahirap sa atin eh. Mabilis tayo. Negative thoughts na sabi ko sa kanina, yung opinion ng iba, hindi mo mahalaga yun. Ang mahalaga, alam mo kung gaano tumatayo or sinusunod yung kalooban ng Panginoon sa buhay natin. Ganun po ba tayo? Kaya identity in action. So sabi nga sa 2 Corinthians 5:17, di ba? Alam niyo naman na yun eh. Anyone is in Christ, he is new creation, the old has gone and the new has come. So we are living with purpose. Di ba? Hindi po para sa ating glory. For God's glory po lahat dapat ang gagawin natin. Ginagawa ko po ito, yung pagsunod ko sa magulang, pagsunod ko sa aking mga guro, kamag-anakan. Ginagawa ko ito kasi para mag-please ko si Lord. Hindi po iba. Wala tayong ibang i-please na pinakamahalaga kundi ang ating Panginoon. Di ba po? Kaya kapag alam mo na ikaw ay obra, maestra ng Panginoon, hindi mo kailangan magpanggap. Huwag tayo magpanggap na kaya natin. Hindi. Never po natin makakaya yung laban dito sa buhay. Kapag wala si Lord sa buhay natin, kahit mga kabataan po kayo, pag wala si Lord sa atin, hindi mo kakayanin. Kaya nga yung mga testimony kanina, praise God. Kasi nakikita nyo yung galaw ng Panginoon sa inyong mga buhay. Ganun yun. Di ba po? So ang bawat ginagawa mo for good works ay dapat may patunay ka na kumikilos ang Panginoon sa loob mo, sa buhay mo. Kaya nga, identity in action. Sabi nga, let your light shine before men and that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. So, yung identity natin dapat, hindi lang po dapat para sa kalaman ng marami. Ang intindihin natin, yung kaalaman ng Panginoon, na ayos tayo, may nakakakita man o wala. Alam niyo po ba yan? Hindi tayo, yung kaalaman na yun, dapat mag-twist doon sa hindi kaalaman ng tao na mabuti ako sa harap ng ibang tao, nakakagawa ko. No. Ang una yung i-please si Lord, and the rest will follow. Amen? So, pag naunawaan nyo yun, mas naiintindihan nyo yun, ayan, sabi ko nga kay Rochelle kanina, you live with confidence and grace. Amen ba, Rochelle? Yun, purihin ang Panginoon. So, nakikita ko kasi ang buhay ni Rochelle. So, hallelujah. Ngayon, ito ang intindihin pa natin isa. Mahalaga ito. Bakit, ano yung compass na yan? Sino nakakakita na ng compass? Di ba sa Google Maps may compass?
Sa waist, may compass ba kayo nakikita? The compass of Christ guiding our choice. Bakit? Alam niyo ba ang compass? Saan siya lagi nakaturo? Saan? North. Ang compass laging nasa true north. True north. Alam niyo ba yan? Sabi nga, bumabalik ang compass dun sa north lagi. Bakit? Our identity in Christ always point us back to God's truth and purpose. So, kaya nga, no matter, kahit na ano, no matter how confusing our yung chaotic life natin becomes, ay babalik po tayo dun sa true north natin, which is saan ka man mapunta. Ito yun ha, kahit saan ka mapunta, sa bundok, saan man, sa disyerto, sa dagat, merong kompas, merong ano, di ba? Ay, ito po ay tumuturo palagi dun sa true north na akin tinutukoy. Ito po, in the same way po kasi, kung ipapattern natin to sa buhay natin, sa Panginoong Jesus, ito po ay, ang north natin lagi ay si Jesus Christ. Ang pinaka-default natin ay si Jesus Christ. Kaya nga true north. Gets natin? Our identity in Him keeps us oriented when the world pulls us in different direction. Kahit mapunta tayo sa ang direction, babalik at babalik tayo doon sa ating true north, which is Jesus Christ. Kaya nga kapag pag niyuyug natin yung compass, gagalaw lang naman yan eh. Saan siya pupunta? Balik tayo dyan. Pag pinatigil mo yung compass, babalik yun sa north. Kaya nga tayo, once na niyuyug tayo, alam ko yung mga kabataan dito, niyuyug ng mga pagsubok, ng mga challenges sa kanilang mga pamilya, challenges din sa kanilang pinaglalaban na pananampalataya. Yan yung pagyuyug ng ating Panginoon sa atin. So ngayon, ang kailangan natin makita, huminto lang po tayo. Huminto tayo sandali at magpa-calibrate tayo sa Panginoon. Sa paanong paraan? Ano ipapa-calibrate natin? Tingin niyo, walang iba kundi ang ating puso. Kasi hindi tama yung ating puso. We need to recalibrate our hearts to Christ's direction. Walang iba tayong palihingihan ng calibration kundi sa Panginoon. Amen? And sabi nga sa Psalms 46:10, be still and know that I am God. Kaya nga kung sira tayo. Di ba? Namamagnet tayo. Yung compass, namamagnet sa ibang direction. Madali tayong maligaw. Di ba? Maligaw kayo kasi pag namamagnet yan, pag gumalaw ka, pupunta ka din sa ibang direction, hindi ka pabalik doon eh. Di ba po? Madali tayong maligaw, hindi natin align yung buhay natin doon sa katotohanan ng salita ng Panginoon. Si Kristo lamang ang ating true north dahil siya ang hindi nagbabagong katotohanan. Tandaan niyo po yan yung tunay na daan patungo sa Ama. Ang center ng kalooban ng Diyos ay si Jesus Christ lang po. At ang gabay babalik sa ating tahanan sa langit kundi si Jesus Christ. Kaya siya ang ating true north. So yung gabay pabalik. So, kabataan, ngayon, napakaraming direksyon na pwede nyo pong puntahan. Maraming choices. Pero eto po huwag nyo pong hayaan or hintayin na dumating po kayo sa pagsisisi. Ito po kaya nga, yung right choices natin, may mga choices na tingin nyo, tama. Pero, ito po tatandaan ninyo, huwag nyong sasabihin, hindi ako hindi ako pinalalahanan. Pero sabi ko kanina, balik po tayo doon sa kompas ni Lord. Alam na natin, nakakarinig na tayo pero huwag nyong sasabihin at huwag nyong hahayaan na hahantog lang po kayo sa pagsisisi. Di ba po? Ang pagkakaroon po ng tamang kompas, si Kristo po. Para manatili tayo sa tamang landas. Kaya po ng kompas, hindi lang po para malaman ang direksyon, kundi para manatiling tama ang direksyon natin kahit magbago ang nasa paligid natin. Amen? Kung si Kristo ang kompas ng buhay mo, hindi ka maliligaw. Kahit mahirap, kahit
balik tayo doon sa tamang kompas ng ating Panginoon sa atin. Amen? Salitang, kaya dapat yung kompas na ito ay hayaan natin na ituro tayo doon sa tama. Ituro tayo doon kung ano ang banal at nakakalugod sa Panginoon. Kasi yun yung tama na ating gagawin. So, kasi nga sabi, without Christ as your compass, you can be active but lost. Diba? With Christ, you can still be certain. So kaya nga, trust in the Lord, not in your own way. Diba? Ang unang hakbang natin sa tamang direksyon ay pagtitiwala hindi sa sarili, kundi sa Diyos. Ang karunungan ng mundo ay madalas nakakalito. Pero ang karunungan ni Lord ay laging ligtas. Diba? Maraming kabataan ngayon, mabilis magdesisyon. Desisyon. Sorry. Kasi ito daw yung puso eh. Di ba? Ito yung puso. So, sabi nga, yung tunay na wisdom ay galing sa word. Hindi po sa word. Gets ba? Ang tunay na wisdom ay galing sa word, hindi po dun sa word. Mundo. Gets mo? Paano siya eh? Ano kaya siya sa kanya? So, free na Panginoon. Talagang active siya nakikinig. So, praise God. So, sabi nga, di ba, sa Proverbs 3:5-6, di ba? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. So, di ba? Sa Romans 12:2, di ba, sabi nga, yung renewed mind natin, ano yung sabi? Ang pagbabago ng isip ay simula sa pagbabago ng direksyon. Kaya kapag binago ni Kristo ang ating pag-iisip, nagbabago rin ang ating desisyon. Amen? Nagbabago ba? Nagpapabago ba? Parang hindi. Hindi kayo sumasagot eh. Joke lang. So, dapat daw po yung decision natin na ito naayon po sa kalooban ng Panginoon. Amen? Kaya kapag ang isip mo ay puno po ng inggit, puno ng comparison, puno ng pride, ganun na lang ba? Liliko ka na lang dun sa, sa maling daan? Diba? Dapat ang isip natin, punuin natin ang salita ng Diyos at ang bawat desisyon mo ay yung direction natin mapupunta po sa tama. Diba? Kaya nga, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, our mind. Diba? So, ang pagsunod po kay Kristo ay hindi lang po isang event ha. Ito ha, dapat araw-araw na desisyon. Di ba po? So, sabi natin, nung sabi nga, may new identity is Christ. So ngayon, madali po natin sabihin yun. Pero saan yung ebidensya? Kaya nga kinukol tayo yung identity natin in action. Sinabi natin, I am a new creation. Pero walang aksyon, walang hakbang, walang pag-level up, walang tamang desisyon. Anong mangyayari sa atin? Di ba ba? So, tingnan po natin. Ang kompas po natin, kabataan, hindi po ito, yung kompas natin, hindi po nakukuha dun sa feeling natin. Feeling natin, ganito, feeling ko, para nga akong inaapi, feeling ko, pinagkakaisahan ako. Ganun ba? May nakakaramdam ba ng gano'n? Be honest. Meron ba nakakaramdam sa atin noon, sa tahanan? Meron. Tingin ko. Pero alam nyo, bumalik po tayo doon sa tamang kompas. Kaya nga, kung ang ating yung pag-iisip natin, yan, medyo liko na. Pagka kasi yung kaisipan natin ngayon, kung nandun man tayo sa sitwasyon na gano'n, wala po kayo ibang lalapitan kundi yung mga mentor ninyo. Baka mas ma-align na tayo. Amen? Kung may nahihirapan man sa inyo, nandito kami mga mentor po ninyo. Huwag po kayo mahiya magsabi. Nandiyan naman yung ating youth leader. Siya na pong bahala. Praise God! Ang ating youth leader ay napaka-active. Diba?
Kahit nasa Pampanga pa yan. Di ba? So, purihin ang Panginoon. Dito ayun every decision. Pause po tayo and pray. Lord, lead me. Palagi. Ganun ang gawin natin. Di ba po? Ask not only, is this right for me or is this right before you? Diba? Huwag yung palagi sa atin. Ang isipin natin, is this right for you? Para kay Lord dapat. Kaya kapag si Kristo ang true north natin, yung true north ng puso natin, kahit saan ka dalhin ng buhay, hindi ka mawawala sa direction po ng Diyos. Amen? Ang Diyos po ang tama nating ang tanging direction natin. So ngayon, napaliwanag natin yung direction. Ngayon, yung ethical decisions. Ano yan? Bilang mga anak at liwanag, tayo ay tinawag na mamuhay ng may katapatan. Ibig sabihin yung integrity natin, yung kabanalan, yung purity, kahit sa mga pagkakataon, walang nakakakita sa atin ang ating pagkakakilanlan kay Kristo ay naging gabay natin para gumawa ng tama kahit mahirap at kahit hindi ka kasali dun sa uso. Di ba? So, ang salita po ng integrity, ito po yun ganito po yan. Ang salitang integrity dito, dun sa ethical decisions natin, ibig sabihin, ang taong may integrity ay hindi hati yung pagkatao, kundi pareho sa harap ng tao at sa harap ng Diyos. Gets ba natin? Walang double life dito. Hindi po tayo nagdo-doble cara. Lahat dapat yung ating pagkilos ay nakaugat doon sa katotohanan na siya ay kabilang. Di ba? So, yung connection po nito, sabi nga, sa Ephesians 5:8-9, for you were once darkness, but now you are light in the Lord. Live as children of light. Dati tayong mabubuhay sa kadiliman ng kasinungalingan at kasalanan, pero ngayon nasa atin na si Kristo, tinawag tayong maging ilaw sa mundo, mga patunay ng katotohanan at kabutihan ng Diyos. So ngayon, yung tatlong yan, integrity, under pressure, standing in purity, and facing issues boldly. Alam niyo po yung integrity under pressure. Ito kasi, minsan kasi hindi natin pinipili yung katotohanan. Ipinipilit natin kung ano yung gusto natin. Di ba? Ano ba yun? Diba? Ang katapatan ay hindi nasusukat doon sa applause ng tao, hindi po doon. Kundi sa pagsunod natin sa Diyos. Maging tapat sa school, sa work natin, kaming mga sa work na rin, at sa mga dealings natin. Kaya nga, under pressure man kayo, maging tapat pa rin kayo. Amen po ba yun? Kahit walang nakakakita. Diba? So, standing in purity, ito pinaka-importante. Tayo mga youth, reflect. Nagre-reflect po tayo. Diba? Kaya identity in action, dapat we stand in purity. Ang ating mga tawa ay templo ng banal na espiritu. Kaya iwasan natin ang anumang nagpaparumi sa ating puso, isip. Sa tingin ninyo, meron na bang nagpaparumi sa ating puso at isip? We stand in purity. Hindi po ako ligtas dyan. Tayo, lahat, ay hindi po ligtas kung sa ganung question ko. Pero, ito once we stand, paano tayo ngayon tumayo? Ito ang pipiliin lang naman natin. Piliin ang kabanalan kaysa pansamantalang kasiyahan. Yun naman gagawin natin, simple lang Pero minsan, nagpapakulong tayo. Huwag po tayo magpakulong doon sa alam nating mali. Magpang tayo. Level up, gising. Bilang mga yun. Ganun lang naman po yun. Yung kalayaan natin, marunong tayo magsabi ng hindi doon sa tukso. Ayan na. Di ba? Hindi ko yan gagawin kasi tukso. Layuan mo. Tawa sila. Di ba? Kasi nga, tayo, maraming under pressure. Di ba? Under pressure po tayo, pero dapat
paningin nila sa'yo. Mas maayos, mas tama. Amen? Tumayo po tayo doon sa alam nating tama. Ngayon, facing issues boldly. Ang tapang ng Kristiyano na kabataan ay nakabatay po doon sa katwiran, hindi doon sa ating mga galit. Harapin ang tama at mali ng may kababaang loob. Diba? Ganyan po ba tayo? Ngunit matatag sa paninindigan. Tumayo tayo para sa tama. Saan ba tayo? Nasa eskwelahan, nasa social media, sa family. Dahil alam mo, kasama mo ang Diyos. Amen? So ngayon, how our lives connect to the Creator. Dapat i-connect natin lagi yung buhay natin na nakakonect po sa Panginoon. Di ba? Kasi siya po ay tapat, hindi nagbabago at puno ng katotohanan para makaya natin yung ngayon. Makuha natin yan. Ma-achieve man lang natin. Kasi hindi natin kakayanin kung sarili lang po natin. Kaya piliin natin yung liwanag. Ipakita natin sa mundo sino ang ating manlilikha. I-reflect po natin ang gusto. Huwag po tayo pabanjing-banjing. Maswerte po kayo yun, nandito kayo. Napakalaki ng edge ninyo sa mga susunod na panahon. Grabe. Bibili talagang ano ako. Hindi nyo alam kayo mga professional, makikita ko. Uy, brother. Ito po, may saling ako dito. Parang galon. Parang ano nyo na, idadaan nyo na lang doon sa bahay ko. Rin nyo naman yung bahay ko, di ba? Alam mo, kung naging professional kayo, nakakatuwa talaga. Kayo yung mga manager sa mga company, na mga malalaki. Amen, di ba? Gusto nyo? I-claim nyo. Kaya dapat sundan natin yan. Ethical decisions. Makita sa atin yan, kasi once na nasa field po tayo ng work, unang-unang ethics po ang tinitignan sa company. Kasi kung ngayon, bagsak po tayo sa ethics, nako, meron po kasi work ethics. Amen? Amen po? Ngayon, yan. Ito na mga saglit na to. Yan, yung sabi ko kaya na anuan ko na agad napahagingan ko na yung career path natin, dapat makita yan. Diba? Whatever you do, diba? Work it all your heart as working for the Lord. Sabi sa Colossians 3:23. Ang salitang dito, ibig sabihin, yung trabaho man natin, yung mga professions natin, balang araw, kumikita na tayo, diba? Doon, may mga pro na tayo dito Diba? Yung pro na tayo, diba? So, kita natin kung ano yung buhay nila. Diba? Gamitin lang natin doon sa tama. Piliin natin yung ating yung pagpili natin doon sa ating mga course, yung mga kurso or career. Ito po yun habang patawid na kayo doon sa mga college level ninyo. Ngayon, nasa senior, patawid kayo, nagplano na kayo ngayon pa lang. Paano ko ba mapagliling ko si Lord habang nag-aaral ako? Ngayon, yun yung tanong nyo pa lang ngayon habang nag-aaral kayo. Paano ako magagamit ni Lord? Di ba? Gamitin ka man, kahit anong position mo sa church, teacher tayo, ng mga Sunday school, saka mga yung sa children, nagagamit na kayo Ngayon, i-explore niya po yan. Gamitin niyo pa ng gusto at talagang work out din ninyo. Dahil kasi hindi po talaga nasasayang. Sabi nga, our labor in the Lord is not in vain. So, purihin ang Diyos. Ngayon, ito ngayon ang nakakaano sa atin kahit ako, bagsak ko dyan Media consumption. Di ba? Discerning what feeds our spirit. Tingnan niyo, yung mga pinapanood ninyo, nakaka-uplift ba yan sa inyong spiritual? Na-uplift ba tayo? Na-inspire ba tayo? Na-encourage ba tayo? Kaya yung social media natin, media consumption sa inyo, natin, pala ako kasama ko, kasama din ako, dapat nakaka-uplift sa atin. Piliin ko natin yun, huwag natin sayangin sa ibang aspeto. Ito pa, yung media consumption dapat, yung educating, ang papanoorin natin. Dapat, yung knowledge natin nadadagdagan, na-expand yung ating pangunawa, and ultimately yung wisdom natin. Wisdom or the divine wisdom of God. Amen? Align. Dapat align tayo. Nire-reject natin yung mga content na nakakapag-compromise ng ating buhay, pananampalataya bilang youth. Maraming exposed sa iba't ibang channels
of websites. Di ba? Alayin natin yung buhay natin. Kasi yan ang makakasira sa atin. Amen? Alam natin, we discern what is right and wrong. Di ba? Yun? Gets ba natin? Pag tayo magpahulog sa media, yes, gamitin natin ang media, ang digital age ngayon, in the advancement of God's kingdom. Wala tayong ibang nais, kundi para sa advancement of God's kingdom. Next. Dapat yan. Sabi ko nga kanina, eto, hindi ko na masyadong iano kasi nga tayo, mga youth, ay hindi pa naman kayo masyadong although may mga nag-online dito. Alam niyo ako, nag-aaral kasi ako ngayon eh. Marami akong pinag-aaralan ngayon. Marami akong tuturo sa susunod sa inyo. How to use AI. Excited ba kayo? Gusto niyo yun? How to use yung AI. Yun ang pinag-aaralan ko ngayon. Tapos, paggawa ng e-book, paggawa ng website. Gusto niyo ba yun? Marami na akong natututunan. Pero praise God. One day, i-share ko po ito sa inyo. Magkakaroon po tayo ng may mga niluluto lang po tayo. Pero with God's grace, magawa po natin. Hindi ko rin kasi kaya dun sa limited time ko. Pero pero gawin natin yun for God's purpose. Susunod, tignan natin, paano tayo matututo doon sa paggamit ng AI. Yung mapapakinabangan nyo talaga. Yung totoong paggamit, yung God's way, paggamit ng AI. Amen? Ngayon, ito, pinakamahalaga din yan. Yung relationships natin reflecting Christ's character. Di ba po? Sabi nga po sa John 13:34, love one another as I have loved you. So, yung relationship natin ngayon sa ating mga kaibigan, makakakilala, mga close friends. Pero dun sa ibang tao, kumusta naman? Na-approach ba natin sila? Baka nahiya tayo. Huwag po tayo mahiya. Kumbaga, tayo bilang anak ng Panginoon, wala po tayong negative things na dapat parang unang iisipin. Kasi ito tayo eh. Yung reality, ako rin kasi ako, self-checking ko sa akin sarili. Minsan hindi ko siya na-approach kasi baka ano yun lang ako eh, baka isnabin lang ako eh. Baka hindi lang niya ako i-entertain eh. Pero hindi eh. Ang unang hakbang natin bilang Kristiyanong kabataan, dapat ang way natin ng pag-reflect ng Christ character, dapat yun, makikita nila at mararamdaman nila how we seek God's love. How, may pakita natin yung selfless giving natin that seeks good for others. Yung, kumbaga, ultimately ang ating goal natin, kaya mo sila ina-approach, kaya mo sila kinakausap, kaya mo sila iniintindi dun sa point nila, dun sa kalagayan nila. Dapat makita yung pag-ibig ni Kristo na hindi po, yung grasya yung makita sa atin. Diba? Minsan, hindi natin talaga siya kayang gawin eh. Pero kung sa tulong ng Panginoon sa atin, dapat makita sa atin kung paano tayo makikinig sa kanila, paano kung meron ka mang kagalit, paano tayo magpapatawad sa kanila. May mga kagalit ba dito? Pero may mga kagalit? Friends, sigurado kayo? So, okay naman, purihin ang Panginoon. Dapat makita sa atin yung pagiging humble natin at tapat at totoo. Di ba? Ipakita natin yung kabutihan ni Kristo sa gawa hindi po sa ngawa. Hindi sa salita. Di ba? Ipakita natin. Diba po? Yung kabutihan ni Christ sa atin. Because we love, because He first loved us. Sabi nga sa 1 John 4:19. So, the best way to preach Christ is to live like Him. Diba? Natin, especially sa ating relationship sa ibang tao. Nagagawa ba natin yun? Kaya ba natin gawin? This coming week? May improve ba natin? Sabi nga, identity in? Yung new creation ninyo, i-put into action na ninyo. Huwag nang
tumpik-tumpik. Ganito alam niyo, pagpapakita pa ng way ng love, lalo sa family circle natin, Ma, I love you. Ganun, lagi sinasabi ko rin sa kanya yun eh. Ang sabihin ko, o kaya, yung kapatid mo, yakapin mo, sabihin mo, iparamdam mo talaga na love mo sila. Makakaasa po ba ako doon yun? Iparamdam ninyo po, huwag nyo na pong sayangin yung panahon, naglilindol na. Kumusta naman kayo? Sige, naglilindol na. Dapat may paranas natin. Sabi man lang natin, Ma, mahal kita, Pa, mahal kita. Amen ba yun? Gawin nyo na po yan. Kasi we need to put into practice na yan. Kasi yun po talaga yung magpapa-level up. Magpapabago ng pananaw ng magulang. Alam nyo kung nahiya kayo sabihin? Kapalan nyo na yung mukha nyo. We encourage you. We encourage po sa bawat isa sa inyo, huwag yung sayangin. Silent pa kayo nalalaman. Hindi nyo naman nasasabi na sa kanila lang kapag natuwid na yung paa, sa kanyo lang, iiyak ka na lang na gano'n. Diba? Alam niyo pag humagulgul kayo? Ako nakakita kasi ako na sobrang humagulgul eh. Yung namatay yung mahal niya sa buhay. Saka lang niya sinasabi na mahal niya. Aray ko. Diba? Wow. Kaya we encourage po, yun yung relationship natin at character natin, i-build na po natin ngayon pa lang. Ganito pa, ang isa pang request ko sa inyo this week, kung hindi man kayo sabay-sabay kumain or sabay-sabay kayo kumain, mag-pray kayo. Ako mag-pray ko sa susunod. Ang ganda. Ang sarap. Kaya tingnan nyo, kasi doon po makikita yung unang pagmamahal na ma-reflect natin ang love ni Jesus sa bahay. Doon po siya lalago. Kaya we encourage po yun Okay ba? Makakaasa po ba ako? Makakaasa po ba ako? Amen. So yan So padalain na natin. Community and strangers. Kasi ano na lang to. So dapat hindi ko na masyadong ilalaborate yan. Dapat makita sa atin yung kindness, yung compassion, yung community focus natin, hospitality, and sharing hope. So dapat po sa atin bilang kabataan na kay Kristo na, hindi tayo kumikilos ayon sa ating dating pagkatao. Kundi binago na niya tayo, hindi lang sa ating mga puso, kundi pati ang paraan ng pagtingin natin sa mundo. Nabago na ba ang pagtingin natin sa mundo? Di ba? Kapag tinitingnan natin ang kapwa, lente ng pag-ibig ng Diyos, nagiging daluyan po tayo ng kanyang kabutihan at pag-asa. So, ang mapakita natin, hindi lang po sa pamagitan natin mga mabubuting asal. Di ba po? Kundi ito ay dapat, yung bunga na ito ay makita po yung ating pagkataong ibinigay natin sa Panginoon. Isinuko na natin yung dating tayo. Amen? Sapagkat hinubad na ninyo ang dating pagkatao na may mga gawaing masama. At isuotan na natin yung bago nating pagkatao na patuloy na nababago ayon sa larawan ng lumikha sa atin. Di ba? Magkaroon po tayo ng ganap na kaalaman. Kaya nga yung Colossians 3:9-10, napakagandang reflection yan sa ating sa bawat isa sa atin. Hindi lang po sa akin, kundi sa bawat isa. Kaya nga dapat yung kindness, hindi lang po dapat tayo magiging mabait dun sa gusto natin. Sino yung gusto lang natin magiging mabait tayo, hindi po ganun. Dapat lahat po ay ma-reflect yung kabaitan natin. Sa pangalawa, sa kabataan, dapat ito po ay makita dun sa ating mga eskwelahan. Di ba? Dahil deserve ang tao na ibuhos natin yung pagmamahal din natin sa kanila. Kahit di man natin sila kakilala gaano, dapat ma-experience nila yung kindness. Di ba po? Kindness from love flows from God's love to others through us. Maging daluyan po tayo nung kindness. Kasi alam ninyo, once na pinakitaan nyo, pinaramdaman ninyo ng kabaitan yung ibang tao, and the more na kikilos sa inyo, banal pa kami ng Espiritu, may bibigay din nila yun sa iba. May babahagi din nila sa iba. Hindi lang po kayo, gamitin natin na tayo po ay maging daluyan po ng kabaitan. Di ba po? So, dapat hindi tayo bilang kabataan, hindi sapat na sabihin lang natin na pray, ganito, tapos na. Hindi po. Kailangan may action tayo. So, makita natin yung tunay na malasakit, yung compassion. Di ba po? Ang
pag-ibig ni Kristo sa atin. Diba? So yung compassion na yan, it moves from shared pain to shared hope. Makitaan po tayo ng shared hope. Diba po? So yung sa community natin, dapat dito, meron tayong common, iisang layunin tulad ng sa ating home church. Diba? Tayo nagtutulungan, iba ang kumikilos sa mga youth, iba ang kumikilos sa mga children, sa men, sa women, sa lahat ng ministry dito po sa iglesia. So yung community natin dito sa iglesia, dapat makita po yung pagkakaisa. So, hindi po tayo dapat solo flight lang. Kaya shared hope. Pag nagsa-solo flight ka, wala, maliligaw ka, kapatid. So, hindi po ang mahalaga po dito, dapat lumago tayo. Di ba po? Lumago tayo, matuto at mahalin natin. So, hindi tayo, dito sa church, exclusive lang yung kabaitan natin. Dapat makita doon sa labas. Kasi doon ang totoong laban natin. Di ba? Unity built through Christ and live with another. So, ang pagiging parte po ng community natin dito sa church, hindi lang po ito sa tungkol doon sa status natin, ha? Dapat yung pagsama-sama na alam natin yung layunin ng Diyos ang ating ipaparanas sa iba. May share natin. Yung hospitality, dapat tungkol po sa ito, ang pagiging hospitality natin. Dapat bilang pagkatapos, pwede kang maging daluyan nung simpleng paraan. Anong mga paraan na yun? Yung pakikinig natin, yung pag-anyaya natin sa mga kaibigan natin, tulad ng iba, yung pag-invite nila. Diba? Yun yung community na ginagawa ninyo. Kaya thank you yun sa inyo. Kapag may nag-invite kayo, salamat. Dahil meron po kayong nahihikong mga kaluluwa. Salamat at ginagamit kay daluyan ng pagpapalak para makarinig din po yung ibang youth na hindi nakakaranas na tingin nila parang solo flight nila ang mundo. Hindi po. Kaya salamat sa buhay ninyo mga youth. Magpakita pa kayo. I-explore nyo pa. Gamitin nyo pa yung kung kailangan yung manlibre kayo. Yun po kasi minsan yung mabilis na paraan. Kaya Papa James, ikaw So yun yung kindness natin sa iba, yung kailangan makikita, nag-flow po sa atin, dumadaloy. Di ba? So purihin ng Diyos. So ang tunay na pag-asa natin ay dapat para mabahagi natin ng gusto, yung mga yan, ipakita natin lang na tayo ay tinawag ng Panginoon. Di ba? Meron po tayong makita natin na takot tayong gumawa ng kung alin hindi tama doon sa mundo. Di ba? So, ang pagkatao po natin ay, hindi po siya sasabihin natin kwento-kwento lang. Payag ba kayo na lang? Kailangan yung identity po natin ngayon, ma-reflect natin si Jesus Christ talaga, ultimately. Huwag po kayong papayag na Christian siya. Pero pagka nakitaan ka at nabutasan ka, di ba po? Mahirap po. Pero kung nabutasan lang tayo kasi hindi po tayo perfect, bumawi tayo. Huwag po tayong papadapa. Ahon tayo. Kaya kung nangihina kayo, sabi ko kanina, yung true compass natin, bumalik po tayo sa true compass. So yun, last. Dapat tayo malista. Diba? Your life a living epistle. So, when our identity in Christ forms the core of who we are, our actions transition from mere behavior to powerful testimonies. Dapat magiging powerful testimony ang buhay natin. Kahit na mapaiba-iba tayo, yung dynamic living natin, dynamic life natin, mapaiba-iba man yan ng panahon, mapaiba-iba man yan ng lugar, mapaiba-iba man ng sitwasyon, mga pinagdadaanan natin, mapapakita natin kung gaano ka-powerful si Jesus sa buhay natin. Yun ang natin Ano man yung ating ma-encounter sa buhay, dapat clear sa atin na madidemonstrate natin yung faith natin kay Jesus. Amen? Kaya nyo ba gawin yun? This is a challenge. Kailangan action to sa atin. Kailangan ma-demonstrate po natin. Maisagawa. Maipakita. Maiparanas sa ibang tao. Amen? Lalo sa mga bago. Na-encourage ba kayo? Ikaw, na-encourage ka? Praise God. So, purihin naman yun. Challenge sa atin yan, ha? Youth.
this week? Review nyo na lang yung life. Di ba? Dapat makita sa atin, i-reflect po natin ultimately. Amen? So, ang ano dito, yung pananampalataya natin dapat nakikita sa lahat. Di ba po? Kasi nga, ultimately, God writes in us so that His message revealed through us. Sinusulat na ng Panginoon. Kikilos na lang po tayo. Pero dapat align tayo sa Panginoon. Kahit na saan man tayo, sa paaralan mo, sa bahay, dapat yung buhay natin kailangan maging perfecto. Kasi gusto ni Lord, perfect tayo sa Kanya. Walang bahid ng dungis. Tayo ni Lord, spotless nga, sinless tayo. Everyday yun, maging sinless po tayo. Pabawas po tayo ng kasalanan. Hindi pa dagdag. Sinless. Di ba po? Nagiging, alam nyo, yung ang tanda nyo po lagi yung hindi ko kaya. Lord, ikaw na po. Ultimately, ganun ang maging mindset ninyo. Ewan ko lang, kung hindi po kayo talaga magbago. Talagang maintindihan nyo yung buhay. Amen? So, ipakita natin tayo ngayon yun. Kung titignan natin yung buhay natin, paano tayo magmahal, magpatawad, magtiwala, at paano lumaban ng patas, ng tama, di ba? Sa salita ng Panginoon lahat yan ng unay. I-check lang natin how we live our identity in action. Kailangan aksyonan natin yan. Kaya kapag naging totoo ka kay Kristo, sa gitna naman ng mga pressure o mga identity crisis, yung full online culture natin, nasan man tayo, yung mga nakapaligid sa'yo, huwag mong intindihin. Ang intindihin mo, paano natin masunod doon sa pattern ni Jesus Christ. Di ba po? Pumili po tayo ng tama na aspeto ng buhay natin, yung relationships natin, pamimitan ng ating mga finances natin, sa academics natin, o sa media man, yung mga nag-press na kanina, dapat maaari na yung intention natin na decision, dapat makita yung identity ni Jesus. Malakaran natin. Ito yung paglakad natin, paghakbang natin sa kabutihan at katotohanan at kabanalan at katwiran ng ating Panginoon. Ganun naman po yan. So, piliin natin yung content na nagpapalago sa atin ng ating faith. Yung content na alam natin, mapiplease natin, ang Lord, hindi po ang tao. Lagi pong ganun. So, purihin ang Panginoon sa ating conclusion. Yan ang hindi mo hawak. Tayo mga youth, sa paglakad natin or identity in action, lagi din tingnan niya, hindi mo hawak kung paano ka babasahin ng mundo. Di ba? Hawak ba natin yan? Hindi natin alam, hindi natin hawak yung mga criticism nila, yung mga kanilang respond or yung pag-approach natin nila sa atin. Kabaliktaran yan eh. Kaya nga yung identity natin in action dapat makita. Pero eto nga, hawak mo kung kaninong kamay ka nagpapasulat ng kwento ng buhay mo. Si Jesus Christ yun. Ang panghawakan natin, walang iba kundi si Jesus Christ. Sa Kanya tayo magpabago, magpatino, di ba? Di ba? Ay, ano na? Huwag na tayo patumpik-tumpik yun. Kailangan natin yan. Hayaan mo si Jesus ang maging manunulat ng iyong shares. Susulat tayo ni Lord. Yung hakbang natin ngayon pa lang. Lord, ito na po yung gusto ko. Ito po yung plano ko. Sabihin mo lang. Kaya kasi nga, yan lang, ang ultimately, ipinapakita ninyong kayo ay sulat ni Kristo. Once we our identity in action, sagot yan, ipinapakita ninyong kayo ay sulat ni Kristo sa mundo. So yun po, sa Diyos lahat ang papuri.